Unang magkwento eh. Kilala nyo hindi? Kilala po! Hindi po. Hindi po. Magdakagulo. Hindi nyo siya kilala. Siya si Prophet Abraham. Si Prophet Abraham ay nabubuhay sa kapanahunan na si Namrod pa ang naghahari sa Buong bansa. Babylonia. Yan yung Iraq ngayon. Walang tatawa ha. Pwedeng tumawa pero huwag nyo lakasan. Si Abraham ay batang maliit, siya ay ginagawang alipin. Siya ay ginawang utusan. Ginawa siyang alipin ng kanyang tiyuhin na si Namrod. Si Namrod, ang kanyang negosyo, ang gumagawa ng rebulto. Tapos, pinapabintan niya kay Abraham. Sabi ni Namrod, isang araw, Abraham, kailangan mong ibinta ito lahat ng rebultong ito. Pag hindi mo mabinta yan, hindi kita pakakainin. So, ang ginawa ni Prophet Abraham, nung bata pa siya, naglalako siya ng rebulto. Nilalako niya. Oh, Diyos. Iba yung rebulto noon. Iba yung rebulto ngayon at saka yung rebulto noon. Yung rebulto noon ay basta hugis lang siyang tao na nakaupo. Hindi gaya ngayon na nakaupo pa, di ba? Yung rebulto noon ay nakaupo lang. Tapos dinalako ni Abraham. Oh, rebulto kayo dyan. Bilhin na kayo. Diyos, bili. Tapos, pag bumalik naman si Abraham doon sa kanyang pinanggalingan, dinadagdagan na naman ni Namrod, yung tiyuhin niya, dinadagdagan niya yung rebulto. Hindi siya nakakapunta ng linya na bibinta lang. Isang araw, nagutom si Abraham. Nagutom siya. Kaya sabi niya, paano ako nito makakain na kung di ko to maubos ibinta ang mga rebulto, ay ayaw akong pakainin ng aking tiyuhin. Ang sabi niya, madali. Kasi itong binibinta ko ay Diyos daw ito. Ito raw yung nagbibigay ng pagkain. Diba ang Diyos nagbibigay ng pagkain? Kaya ang pagkakala ni Abraham, yung binibinta niya, ayun yung Diyos. Kasi sabi ng tiyuhin niya, yan yung Diyos natin na sinasamba. Kaya ginawa ni Abraham, nagtira siya ng isa, pinatong niya doon sa bato. Sabi niya, boy, di ba Diyos ka? Pagbalik ko, bigyan mo akong pagkain. Tapos yung iba, binibinta niya. Sa pagod ni Abraham, dahil nga ay hindi niya kaya pagsabay-sabayin, ang ginawa niya, tinali niya at hinila na lang niya. Pagod na siya eh. Pinagtatalian niya yung ibang rebulto. Tapos hinihila niya. Tapos sabi niya, oh Diyos, bilhin na kayo. Diyos, naghihimala. Kaya ang mga tao sabi niya, huwag mong saktan yan. Baka maglindol o baka magkidlat dahil Diyos yan. Ang pagkakala ng mga tao nga, kagaya sa atin ngayon, na naniniwala sa rebulto. Na yun pala, ay gawa lang din ng tao. Kaya ang ginawa nila, bilhin na lang namin yan, huwag mo lang siyang hilain. Kasi baka maglindol o magkakadilubyo tayo dito. Nabinta lahat yung kanyang dala. Sabi ni Abraham, ganun lang pala kadali. Hihilain ko lang pala, naaawa sila. Binalikan na naman ngayon ni Abraham yung mga natirang rebulto. Tinalian na naman niya ulit. Ganun naman ang kanyang ginagawa. Hinihila na naman niya. Binibili na naman ng mga tao. Sabi lang, magkakadilubyo, nagkakapilay-pilay yung ating Diyos. Bili na lang namin. Binili. Pagbalik niya, mayroon pang mga rebulto ng mga bato. Ngayon, ibibinta niya, mabigat eh. Isang rebultong bato at isang rebultong kahoy. Ang problema niya, tatawid siya sa ilog. Sabi niya, Diyos naman itong dala ko eh. Bakit kailangan ko sila itawid sa ilog? Sabi niya, sige nga, tingnan ko kung Diyos kayo. Lumangoy ka nga, inuna niya yung bato. Ang nalunod. Sabi niya, ikaw. Tingnan niya lumutang. Ikaw pala Diyos. Sasakay ako sa'yo. Sumakay siya doon. Nagpalutang-lutang siya. Pagtawid niya sa kabila, pinatong na naman niya sa bato. Sabi niya, ikaw Diyos, bigyan mo ako ng pagkain. Di ang rebulto talaga, ayaw gumalaw. Nakita na ba kayo na rebulto gumagalaw? Hindi gumagalaw yan kasi kahoy lang yun eh. Sabi niya, kung ikaw man ang Diyos, bigyan mo ako ng pagkain. Hindi nagkakaroon ng pagkain. Kahit anong hingi niya. So ang ginawa niya, dahil may mga malaki pa naman doon sa tiyuhin niya, binalikan niya.
Sabi niya, baka ito yung nagbibigay ng pagkain. Ito yung malaki. Dahil ang rebulto nila ay marami. May mga may ganyan, may mga ganun, may malaki talaga. Sabi niya, baka ito. Ngayon, nagutom na talaga si Abraham. Sabi niya, saan ako hingin ng pagkain? Sabi niya, kayo ang kinakausap niya yung mga rebulto. Ang ginawa niya, nagalit si Abraham. Sabi niya, nagdala siya ng maso. Alam niyo ba ang maso? Yung martilyong malaki. Sabi niya, kung hindi niyo ako bibigyan ng pagkain, mamaya pagbalik ko, babasagin ko kayo. Ha? Kasi gutom na siya eh. Tapos binibinta ko kayo, wala naman kayo palang pakinabang. Pagbalik niya, wala. Nakaganon lang din ang rebulto. Rebulto nga, ayaw gumalaw eh. Kaya yung ginagawa ni Abraham, minaso niya lahat yung mga maliliit. Di na nabasag niya. Patulang yun eh. Pero nagtitira siya ng isang malaki. Doon niya pinatong ang maso sa kamay. Nakaganon yung isa eh. Dito niya pinatong yung maso. Tapos, nagtago siya. Nakita ni Namrod ang nangyari sa kanyang mga rebulto. Sino may gawa nito? Bakit nakabasag ito? Nagsabi yung mga tao, Namrod, baka yung pamangkin mo kasi nung nagbinta siya ng rebulto, pinagtatalian niya, dinihila. Siya lang siguro may gawa niyan. Tawagin si Abraham. Yung tawagin si Abraham, sabi niya, ikaw bang gumawa nito? Bakit ako? Nasa akin ba ang maso? Nakita mo ba? Tinuro niya yung malaki na doon niya iniwan yung maso. Sabi niya, baka siya ang may gawa. Siya may hawak ng maso eh. Sabi ni Namrod, yung tiyuhin niya, paano makagalaw yan? Irebulto yan. Sabi ni Abraham, ito, alam mo pala rebulto yan, bakit natin kailangan sambahin? Nagalit ang tiyuhin ni Abraham na si Namrod. Kaya ang ginawa niya, mga sundalo, talian niyo to. Tinalian si Abraham. Tapos, tinali sa isang puno, sa isang poste. Tinali siya. Tapos, inutusan niya ang mga sundalo. Dahil ginagawa mo na sinunog mo ang mga rebulto, kasi binasag mo ang rebulto, ngayon susunugin ka rin namin. Inutusan na naman niya ang mga tao na kumuha ng maraming panggatong. Maraming panggatong ang kanilang nagagawa ay umaabot ng 3 araw nilang paghahakot na marami sila. Kaya ang panggatong marami. Kung ngayon, sinindihan na ng mga sundalo yung panggatong. Tapos, nakakita na pa kayo nung palabas na Star Wars? Opo. Yung Lord of the Ring, na may ganun basket, Bukod. tapos ilalagay doon, tapos ibabato niya. Doon po ka kasi, baby. Doon isasakay Sige, sama ka si doon sa kanila. Abraham Upo ka doon. para ibato doon sa apoy. Nung lumiwanag na ang apoy na napakalaki, hindi mo malapitan sa layo ng 1 kilometro dahil sa sobrang init. Si Abraham ay nakatakda ng ilagay doon sa basket para ibato doon. Pero ang nangyari, tumatawa lang si Abraham kasi nakatingala siya. May nagpakita sa kanya doon sa taas. Sabi niya, hey, ayun. Tapos sabi ng mga tao, bakit ka tumatawa? Isusunugin ka na. Ang sabi niya, hindi. Mayroon lang akong nakita na hindi niyo nakikita. Sabi niya, ano kaya yun? Di kami maniniwala sa'yo, susunugin ka na namin. Sabi niya, kung ayaw niyo maniwala, sabi niya, hindi niyo ako kayang ilagay dyan. Kaya nung ginawa nung mga lalaking mga malalaking katawan, hinila nila yung basket pero hindi nila mahila. 10 lalaking malaking katawan, hindi nila mahihila yung basket. Kaya sabi niya, tawagin yung tatay ko, siyang hihila. Kahit mag-isa lang siya, kaya niyang hilain. O, hila na pa kanyang tatay. Nung hilain niya yung basket, yung tatay nga lang niya nagpayat, kaya niyang hilain si Abraham. Nilagay doon sa basket para ibato doon sa apoy. Ang apoy ay lumaki na ng lumaki. Ngayon, nakadaan ang isang ibon. Dumaan. Dinaanan niya si Abraham. Si Abraham, susunugin. Ang ginawa nung ibon, alam niyo ba?